Mommy, Ina will be happy kapag nalaman niya na his daddy visits here. Direk kong sabi ng anak nila bago sila pumasok sa loob. Nang tingnan ko si Kael halata sa mukha nitong pagkagulat. Daddy? Takang tanong ko sa kaibigan patungkol sa sinabi ng anak nila. Sinong Ino? Anak ni Z? Wala bang ama ng anak ni Z ngayon? I thought kasama niya ang ama ng mga bata? Bigla akong kinabahan. Shit, don't tell me. But how? I am so confused. Did I get it wrong? Am I wrong? Shit, I didn't know. Mura ni Kael na mas lalong kinataka ko. Ano nga bang nangyayari sa mundo ngayon base sa reaksyon niya? Man, I'm sorry, I think... God, I'm stupid. Ano bang ibig sabihin nun ni Kael? Why is he saying sorry to me? I have a hunch but it's beyond possible, right? Ano ibig mong sabihin, Kael? Naguguluhan kong tanong kay Kael. Kael, stop it. Lumabas si Agatha kasama na isang babae. It must be one of her friends. So it's confirmed. Tanong ni Kael sa asawa habang ako'y parang tanga lang nakatingin sa kanila. Yes, honey, sagot ni Agatha. Why didn't you tell me, hon? He deserves to know. Frustrated na sabi pa nito. Hindi ko rin alam, Kael. Hindi ko alam na siya yun. Late kong nalaman and besides wala na tayo doon. It's her choice. So we should respect it. Sagot ni Agatha. Are they having a quarrel now? Really? Ngayon para naguguluhan ako sa nangyayari. First, nalaman kong isang zilang pala ang kilala namin. Second, ba't ako tinatawag na daddy ni Ino ng anak nila? Who's Ino? Anak ba ni Z? Lastly, why is Kyle acting weird? Anong pinag-usapan nila? Lastly, I have a feeling na ako at sinasabi nilang Pauline konektado. Mabuti pa, Dave. Puntahan mo si Z sa ospital. Sabi ng babaeng kasama ni Agatha na lumabas kanina. Kilala niya ako and that's weird. Pauline. Pag-alma ng babae, nakakalabas lamang ng bahay. Angie, he deserves to know and I think it's time. Nandito na siya sa mas mabuting puntahan na niya. Kawawa na si Z, she's fighting the battle alone for Ino. Sabi ng tinawag nung Angie na Pauline. Oras na to, hindi ko na alam. Anong dapat maramdaman ko? Kinakabahan na hindi ko alam? Binigay nila sa akin ang address ng ospital at agad pinaharurot ang sasakyan papuntang ospital. Papunta kay Z. Papalapit ako ng papalapit sa address ng ospital at lalo ding namalakas ang kabog ng puso ko. Sa hindi ko malamang dahilan kinakabahan ako. Nang marating kong ospital, agad kong pinarada ang sasakyan. Dali-daling pumasok pero nakita ko sa may di kalayuan ng kapatid ko. What is she doing here? Di ko alam pero may nag-udyok sa akin na sundan ko siya. Sobrang coincidence na nandito rin siya samantalang wala naman kaming kamag-anak na dinala sa ospital. Uminto ako sandali at nagtago na makitang huminto rin to na makasalubong ang babaeng nurse. Nasa may di kalayuan kaya't rinig na rinig kong pinag-uusapan nila. Sabina, long time no see. Sabi ng nurse, nakangiti sa kapatid ko. Hello Jessica, it's nice to see you. What are you doing here? Tanong ni Jessica kay Sabina. Binibisita ko ang pamangkin ko. Sagot ng kapatid ko na ikinataka ko. Sinong pamangkin ang tinutukoy niya? Do we have another sibling na may anak na? Pamangkin? Kaninong pamangkin? Tila gulat din ang nurse sa sagot ng kapatid ko. Kay kuya, sagot ni Sabina. I blinked thrice sa sinabi niya. Dahil sa sabi niya, mas lalo lang tumindi ang kaba sa dibdib ko at pakiramdam ko, di na ako makahinga. Kay Kuya Dave mo? I thought wala pa siyang anak. Well, I heard rumors na buntis daw ang dating kasintahan nito at siyang ama. Pero hindi ako naniwala agad kasi nga rumors eh. Nakita ko ang paglukot ng mukha ng kapatid ko habang nakatingin sa kaibigan. Wala akong pamangkin sa babaeng yon. Matabang na sagot pa nito. At besides, mas gwapo na akong pamangkin. And yes, secret muna to dahil maski si kuya hindi niya alam na may anak siya. Parang nawala ang kaluluwa ko sa narinig, so it's confirmed. But di ko alam na may naanakan ako. Like I said, I always make sure na gumagamit ako ng protection if I do that thing. Bakit alam ni Sabina ang lahat? Why am I the only one na clueless here? Oh, okay. Sagot ng nurse. Yeah, anyway, I'm leaving Jessica. See you when I see you. Sabi ni Sabina at nagpatuloy na sa paglalakad. Dahil sa narinig, sinundan ni Dave ang kapatid hanggang sa pumasok to sa isang room. Hinuha ng binata kwarto yun ng pamangkin na tinutukoy ng kapatid niya. Literal din niyang narinig ang pintig ng puso niya at hindi mo na siya pumasok. Nagtago lang sa gilid. Dahil gabi na tulog na ibang watchers sa upuan para sa ibang pasyente. Nagkunwari siyang kasama ng ibang watchers na pasyenteng binabantayan ng kwarto na pinasukan ng kapatid niya.
Na masigurong wala ng kapatid, agad siyang pumasok ng silid. Nakita niya ang babaeng isang linggo nang nagpabaliw sa kanya. Ang babaeng miss na niya pero nang mapadakong paningin niya sa batang natutulog, parang tinakasan siya ng lakas, dugo at kaluluwa. Literal siyang napaupo sa sahig. Sobra ng kabang lumukob sa dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Hindi siya makapaniwala na ang batang nasa kama at bahimbing na natutulog ay kamukha niya. Gusto niyang sabihin na kamukha niya lang, na nagkataon lang, pero parang imposible dahil carbon copy niya ang bata. Sa hugis ng mukha, sa ilong at sa lahat, gayang-gayang na mukha niya. Sa di may paliwanag na dahilan, nakadama siya ng kakaiba, nakadama siya ng saya, awa at galit sa sitwasyon ngayon, at biglang bumalik sa alaala niya ang galit ng kapatid niya sa bar. Galit na galit to dahil uminom siya ng alak habang may buhay ng batang nasa kritikal ang lagay. Ang mga kinikilos ni Kael kanina na parang ngayon lamang nakumpirma ang lahat at ang sinabi ng kaibigan niyang si Philip. Agad na umalis si Dave na gulong-gulo. Kailangan niyang makausap ang kaibigan. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi niya alam. Kailangan niyang malaman kung saan sila unang nagkakilala ni Z. Kailangan niyang magpa-imbestiga. He told me months ago na may nakita siyang bata na kamukha ko and he's positive enough na anak ko yon. Hindi ako naniniwala dahil baka nagkataon lang and I'm so stupid dahil hindi ko man lamang siniguro. I wanna know the truth. Halos paliparin ko na ang sasakyan, mapuntahan lamang kaibigan. Oh bro, what are you doing here? Bungad ni Philip nang pagbuksan ako ng pintuan. Bud, I have something to ask you. Tungkol sa batang sinasabi mo na anak ko? Him being Philip just smirked at me. So you believe in me now? Tumango ako bilang sagot. Halos tumagaktak na ang pawis ko sa noo. Hindi ko akalain na ganito pala ang lahat. Come, I have something to show you. Pumasok na ako sa loob ng kondo niya. He offered me a drink but I refused. I just want to know the truth. Pumasok si Philip ng kwarto at nang lumabas may dala ng isang envelope. Binigay niya sa akin kaya't nagtataka ako nung balingan siya ng tingin. What's this? Tanong ko. Open it. Binuksan ko at nakitang larawan ni Z at ang batang kamukha ko. You see man, na makita ko sila sa airport, I'm positive enough. May koneksyon ng bata sa'yo. His looks, it's so you. The way he talks, the way he acts, nakikita ko siya sa'yo. Oras ko pa nga lang inobserbahan ng bata ay madali ko nang na-identify ang mga kilos mo sa kanya. Even the mother, nang banggitin ko ang pangalan mo, halatang kilala ka. Kaya pinaimbestigan ko na kahit di ka naniniwala sa akin, sabi niya. San mga sila unang nakita? Tanong ko. Plane papuntang Canada. Hindi ako pumupunta ng Canada but it doesn't mean na hindi ko na nakapunta doon. Zelaya Loveria and her son, Ino. Ayon sa nakalap ko impormasyon, silang mag-ina sa bahay ng kaibigan nila na si Pauline which is Jago's lover. The child is turning 6 habang si Z kasalukuy nagtatrabaho. Sa'yo. Nagulat ako at napatingin sa kanya. So alam niya at hindi sinabi sa akin. 6 years ago, pumunta ng Canada si Z together with her best friend named Agatha na siya namang asawa ni Agel ngayon. At nang umuwi sa Pinas, buntis na to, so now bud, recall it. Isipin mo anong nangyari, bakit di mo matandaan si Z? Pinilit balikan ang nangyari 6 years ago sa Canada. That year, hinabol ko si Amanda. Pumunta ako doon to bring her back but I failed at wala na akong matandaan pa. I'm with my sister that time kaya't imposibleng nakasama ko si Z that night. Wala akong matandaan, bud. Wala akong maalala with Z. That's impossible. Dahil ako ng DNA result kahapon. Nanlaki ang mata ko at di makapaniwalang nakatingin sa kanya habang inaabot ang DNA result. Bakit di mo sinabing lahat ng to? Kunot na akong tanong sa kanya. If he knew this, sinabi niya na dapat sa akin agad. I have the right to know. Yung mga ebidensyang hawak niya enough na isampal sa akin na may anak ako. I tried pero hinarangan ako ni Sabina. 4 days ago, pinuntahan ko si Z sa ospital to confront her about the truth. Since wala pang DNA result at naabutan ko ron si Sabina, pinakausapan niya akong magsasabihin muna sa iyong lahat at kinausap din ako ni Zelaya na kung maaari siya na magsasabi sa iyo ng lahat. But the thing is, nalaman mo na bago pa niya masabi sa iyong katotohanan. What have I done? Paano ko nagawang magpakasaya sa buhay binata habang may responsibilidad akong napabayaan? Ano nangyayari dyan? Dinig na dinig ang boses ni Ben, ang isa pa sa mga kaibigan ni na Dave na minsan lang ko magpakita. Nalaman lang naman niya ngayon lang about his fatherhood. Sagot ni Philip habang naiiling, dinadaluhan ng kaibigan. What the? For real? May anak siya?
Di makapaniwala si Ben sa narinig. Di niya akalaing bukod kay Kael, may isa pa pala silang kaibigan na may anak na. Pero sinaman siya ng tingin ni Philip. Pwede ba? Huwag mo akong tawaging P. Ang bantot nun, maawa ka. Nakasimangot na sabi nito kay Ben pero hindi siya pinansin ng kaibigan. Paano nangyari yon? Tanong ni Ben kay Philip at bagot na bagot siyang tiningnan ng binata na parang si Ben na ang pinakabobong tao sa buong mundo. Kasi pinasok niya ang kanyang genital sa genital ng babae. Kaya father na siya ngayon, like Kael. Puno ng panlolokong sagot ni Philip sa kaibigan. Kaya naman nasapak siya nito. This is a big news. Dapat tong malaman ng lahat. Sabi pa ni Ben pero pinigilan siya ni Philip. I think he needs to be alone this time. Ben, look at him. Malayong malayo sa Dave na kilala natin. He's blaming himself for his stupidity? Seryosong sabi ni Philip. Yeah, he's wasted. Naiiling na sang-ayon ni Ben habang sa Dave naman, tila walang pakialam sa mundo. Galit na galit dahil kahit anong pilit niyang alalahanin ni si Z, wala talaga siyang maalala kahit isa. Galit na galit siya dahil napakapabaya niya. Galit na galit siya sa mundo dahil pinabayaan niya si Z na palakihin ng anak nila na mag-isa. At mas lalong galit na galit siya dahil hindi man lang niya nakasamang anak niya na masilang to. Di niya alam kung bakit hindi sinabi ni Z sa kanyang katotohanan. Di rin niya magagawang magalit sa babae dahil nalaman niya rin. Hinanap siya nito noon pa man sa Canada sa pag-aakala na doon siya naninirahan. Ang pakiramdam ni Dave that time, napakawalang silbi niya sa mundo. Kung noon tinatanong niya anong pakay ni Z, bakit pumasok bilang katulong niya, lalo't wala sa itsura nito ang pagiging katulong. Ngayon, parang alam na niya kung bakit. Gusto niyang malaman ang lahat at mukhang may alam si Sabina tungkol sa nangyari 6 years ago. Gusto niyang malaman kung kasama ba talaga niya ang babae that time sa bar o hindi. Dave, that's enough. Pag-awat ni Philip sa kaibigan, lalo na makitang marami nang nainom. Instead of wasting your time here, bud, ba't di ka na lang umuwi and ready yourself para puntahan ang anak mo? Sabi ni Philip habang nakikinig si Ben sa usapan. Mukha namang nagising sa katotohanan si Dave. Right, I have a son now. He's in the hospital. Nandun dapat ako eh. For the first time in his life, may luhang tumulo sa pisngi niya at taking gulat ng kaibigan na makitang umiiyak si Dave. Hey, may chance ka pang bumawi sa anak mo. Natarantang sabi ni Ben kay Dave at inalalayan to nang subukan nitong tumayo. Pati kay Z, you like her diba? It's your chance, Dave. Walang nobyo si Zelaya. Tayong kasama niya lang sa bahay ang anak ninyo, sabi ni Philip. Zelaya? Tanong ni Ben kay Philip. It's a long story, bud. Later I'll tell you everything. Iuwi muna natin si Dave. Sagot ni Philip at di na nagtanong pa si Ben. Ospital. Gusto ko ospital. Tila lasing na sabi ni Dave. Napailing si Philip sa kalagayan ng kaibigan. Ayusin mong sarili mo, bud, bago mo puntahan ang anak mo. Dagdag ni Philip bago paanda rin ang sasakyan. Gaya kahapon, gabi na rin ako pumunta ng ospital. Nasa labas ako ng pintuan ng kwarto ni Ino, ang anak ko. Di ko rin alam bakit kinakabahan ako. Iniisip ko, galit ba siya sa akin? Kung tatanggapin niya ba ako o ano? Marami akong pagkukulang sa kanya. Ito yata ang sitwasyon kung saan doble-doble ang kabang nararamdaman ko. Napatingin ako sa relo ko at 11:00 na ng gabi. Di ko kayang pumunta rito ng maaga. Wala akong mukhang maiharap sa kanila ng mama niya. I've been an irresponsible father to him. Dahan-dahan akong pumasok at nadatnan ko si Z, natutulog sa tabi ng bata. Parang may humaplos sa panghihinayang at galit sa puso ko na makita ang mag-ina na hindi ko maalala. Nakaka-frustrate yung part na kahit anong pilit mong alalahanin yung bagay hindi mo magawa. Humakbang ako at tumabi sa bata. Pinagmasda na mahimbing na tulog niya. Malaki na siya. I wonder paano siya umiiyak nung baby pa siya. Yung unang pagtawan niya, unang lakad at unang takbo. Ano kayang unang salitang nabanggit niya? Grabe. Ang dami kong na-miss na pangyayari sa buhay niya. Di ko mapigilang di maluha habang nakatingin sa anak ko. Parang may ano sa dibdib ko habang naisip na may anak na ako. Nagmulat to ng mga mata at hindi ko alam kung anong i-react. Kumunot ang noon nito habang nakatingin sa akin at unti-unti sumimangot. Di ko mapigilang mamangha. The way ng pagkunot ng noon nito, ang pagsimangot at the way na tumingin ito, parang ako lang. Agad kong pinunasan luha sa mata habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin. Di ko alam kung ngingiti ba ako o ano. Humakbang ako sa kanya mas malapit at umupo sa upuan sa gilid niya. Tulog pa rin si Z hanggang ngayon.
Alam ko magugulat siya oras na makita ako dito. Hi! Ngumiti ako habang nakatingin sa kanya. Gusto kong sabihan na anak, son, buddy o ano pa. Pero di ko alam kung tama ba. Baka magulat siya o ano. Di ko rin alam kung matatakot pa siya sa akin. Ayoko nga sana mangyari yon. Ayoko nakatakutan ako ng anak ko. Ang dating nakasimangot na mukha nito unti-unting naglaho. Sa unang pagkakataon nataranta ko na makitang luha na tumulo sa mukha niya. Sa unang pagkakataon nataranta ko dahil sa anak ko. Hey, what's wrong, Papa! Di agad ako nakakilos. Parang tumigil ang pagtakbo ng oras. Huminto sa pag-ikot ng mundo ko nang tawagin niya ako ng papa. Parang may sumuntok sa puso ko na makita sa mukha niya. Ang saya na makita ko. Kitang-kitang kasabikan sa mukha niya. Pinilit niyang tumayo kaya agad ko siyang binuhat habang humagulhol-to ng iyak. Ino? Nagising si Z. Agad na napasinghap at nagulat na makita kong kargang anak namin. Di ko rin mapigilan ang pagtulo ng luha ko habang yakap ang anak ko. Di ko alam para siya patatahanin. Niyakap ko lang siya habang karga sa mga bisig ko. Unang beses ko siyang nayakap at nahawakan and I am so damn happy. Higit 10 minutong umiyak si Ino sa bisig ng ama. Gulat na gulat ako na makita si Dave sa loob, karga ang anak namin. Kitang-kita kong sakit sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Naiyak ako na makita. Nakalambitin ang anak namin sa papa niya habang umiiyak. Tumayo ako at nilapitan sila. Di ko alam paano nalaman ni Dave ang lahat. Hindi ko rin alam kung may nagsabi o nalaman niya lang dahil kamukhang kamukha siya ng anak niya. Di ko rin alam kung bakit nakilala ni Inong ama niya. Di ko alam anong tumatakbo sa isip ng mag-ama oras na nagkita sila. Come here na anak, si mama na magkarga sa'yo. Sabi ko pero umiling to at tinanggihan ako. Nalalaki ang mga mata ko at di makapaniwalang tinanggihan ako ni Ino. Gusto ko kay papa, mama. Sigurado talaga siyang papa niya si Dave. Kahit walang nakapagsabi o nagpakita ng larawan ni Dave sa kanya. Nakilala ba nilang isa't isa sa lukso ng dugo? Siguro, pero baba ka na muna. Baka mamaya pagod na si... Tumikim ako sandali dahil hindi ko na kayang bagitin ang salitang iyon nang walang pag-aalinlangan. Papa mo sa pagkarga sa'yo? Tumingin ako kay Dave at tahimik lamang siya habang nakatingin din sa akin. Nailang ako sandali. Tumingin naman ang anak ko sa ama niya. Are you tired na po, Papa? Mahina pa rin ang boses nito. Medyo kaaayos lang kasi ng pakiramdam niya. Umiling si Dave at ngumiti sa anak namin. Tsaka ito hinalikan sa noo. Of course not, son. Papa can carry you all day. Sabi nito sa anak at bahagya pang sinasiyaw si Ino na para bang hinihele. Really, Papa? Yes. Ngumiti si Ino at binalingan ako ng tingin. Thank you, Mama. Sabi nito sa akin. Bakit sa akin siya nagpapasalamat? Hindi naman ako ang kumarga sa kanya. For what? Tanong ko. Dahil tinupad niyo po ang promise niyo na hanapin si Papa. Nagulat ako sa narinig at mukhang hindi na lang din ako ang nagulat. Mukhang pati si Dave sa sinabi ng anak namin. You can stay na po sa house just like before I ask you para hanapin si Papa. You can work sa house, di ba po, Mama? Kasi nandito na siya kaya hindi ka naalis everyday. Pumiyok pa ang boses ni Ino sa huli at wala naman akong maisagot doon. Naiyak na lamang ako sa sinabi niya.